Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kaniyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kaniyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon, kaya Cain ang ipinangalan niya rito." Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito, at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kaniyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kaniyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang masaya. Kung masama naman, ang kasalanay ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagarian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kaniyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." "Napakabigat naman ang parusang ito," sabi ni Cain sa Panginoon. "Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakikita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon. "Parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kaniyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tatawagin niyang Seth." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong pumasok na ang kasalanan sa mundo, patuloy itong lumala. Ang kasalanang pagsuway sa Diyos ay lumala sa kasalanang pagkainggit, na pumunta naman sa pagkagalit, na nauwi sa pagpatay. Nainggit si Cain na ang kanyang alay ay hindi tinanggap ng Diyos, tulad ng alay ni Abel. Dahil sa nainggit siya, nagalit siya. Hindi mailarawan ang kanyang mukha sa tindi ng kanyang galit. Pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nagsalita ang Diyos sa kanya na itinanong bakit siya galit. Dapat paglabanan niya ang tukso. Mapagtatagumpayan niya ito. Hindi niya sinagot ang Diyos.
nagwalang kibo siya. Sa halip na pinagplanuhan niyang patayin ang kapatid niya, inimbitahan ito na pumunta sa bukid at doon pinatay. Pero ang dugo na pinadanak sa lupa ay hindi nananahimik. Hindi siya pinatahimik ng lupa na tumanggap sa dugo ng kanyang kapatid. Naging lagalag siya sa mundo. Pero binigyan pa rin siya ng proteksyon ng Diyos. Nilagyan siya ng palatandaan sa noo upang hindi siya patayin ni numan. Sa kwentong ito, makikita natin na kapag pumasok na ang kasalanan sa ating buhay, ito ay lumalala. Bumibigat ang kasamaan kung hindi ito pipigilan. At mapipigilan natin ang kasamaan. Patuloy na nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating konsyensya. Pakinggan natin ang ating budhi. Nagbibigay ito ng warning sa atin. Hindi naman tayo inutil sa pagpigil ng kasamaan, lalo na tayo na niligtas na ni Jesus at binigyan ng kanyang kapangyarihan. Nasa atin ang Espiritu ni Jesus. Ang lakas na nasa atin ay higit pa kaysa kapangyarihan na nasa mundo. Pansinin lang natin ang Diyos na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng ating konsyensya. Kahit na nga ang parusa ng Diyos ay may kalakip ng kanyang pagkalinga. Binigyan niya ng tanda si Cain sa kanyang noo upang hindi siya pagsamantalahan ng iba sa kanyang paglalagalag sa lupa. Kahit na anong kasamaan ang nagagawa natin at ang pagpatay sa kapatid ay napakasamang bagay, hindi tayo totally na pinababayaan ng Diyos. Nandyan pa rin ang kanyang pagkalinga. Hindi pinababayaan ng Diyos ang tao. May kapalit si Abel sa kanyang kapatid. May kapalit kay Abel na kanyang kapatid. Nanganak uli si Eva at isinilang niya si Seth. Talagang ayaw ng Diyos na totally mapahamak ang tao. Salamat o Diyos sa biyaya ng konsyensya na itinanim mo sa bawat isa sa amin. Ang aming budhi ay ang iyong munting tinig na nasa aming kalooban. Tulungan mo po kami na palaging makinig sa tinig na ito upang huwag kaming patuloy na malaglag sa kasamaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.